Magandang araw. Ang atin pong topic ngayon, the prophecy of Blessed Anne Catherine Emmerich for the end times. March 22, 1820. Bali po, ito po ang karugtong ng topic natin na for the end times. Nag-uumpisa noong 7,000 years God's plan, kung saan nakikita natin kung nasaan na tayo, ang present church age, kung saan ang 1,000 years ay katumbas lamang ng isang araw para sa ating Panginoon. At mula nung nilalang niya dito sa pang 6th day na tayo, so sa 7th day ay mayroong Sabbath rest, kung saan magre-reign ang ating Panginoon ng 1,000 years. Tatalian si Satan ng 1,000 years sa abyss. Tapos po nun, ang warning na ibinigay sa Garabandal, kung saan magkakaroon tayo ng illumination of conscience, na after 1 year ng illumination of conscience, doon makikita ang resulta kung magbabago ang mga tao, ay hindi dadating ang justice man. Ngayon, kung dadating ang justice man, ay naandito naman ang 3 days of darkness kung saan ay babaguhin ang mukha ng mundo. All enemies of God and all men given to sin will perish, at 1/3 na lamang po ng tao ang matitira. So after that, after ng justice man, so tapos yung 1,000 years reign ng ating Panginoon, at ito ipinapakita naman kay Anne Catherine Emmerich ang end times. March 22, 1820, I saw very clearly the errors, the aberrations, and the countless sins of men. I saw the folly and the wickedness of their actions against all truth and reasons. Priests were among them, and I gladly endured my suffering, so that they may return to a better mind. Nakita ko ng maliwanag ang mga pagkakamali at ang pagkakasala ng mga hindi mabilang na mga kasalanan ng men. At nakita ko ang mga folly at ang wickedness ng kanilang mga aksyon against sa katotohanan at sa reason. Ang mga kaparean ay kasama doon, at ako ay natutuwa na i-endure ang aking mga suffering, kayanin ang aking mga suffering upang sila ay bumalik sa better mind, sa mabuting pag-iisip. So ito po, ang ating mga suffering ay maaaring magamit para sa mga conversion ng sinners. Kaya po kung ang mga sufferings na dinaranas nyo ngayon ay makakatulong po iyon para sa mga conversion of sinners. So kaya lang syempre sa pag-i-endure ng inyong mga sufferings, hindi pwedeng yung dadabog-dabog kayo na masama ang loob nyo. So kailangan buong puso ninyo na i-endure ang inyong sufferings na walang
reklamo. April 12, 1820, I had another vision of the Great Tribulation. It seems to me that a concession was demanded from the clergy, which could not be granted. I saw many older priests, especially one who wept bitterly. A few younger ones were also weeping, but others, and the lukewarm among them, readily did what was demanded. It was as if people were splitting into two camps. Nakita ko sa aking vision ang Great Tribulation. Nakita ko na mayroon silang concession, ang pagbibigay ng desisyon na idinidemand sa mga kaparian na hindi idinidemand ng mga kaparian ngunit hindi mapagbigyan. Meron akong nakikitang matandang pari na isa na umiiyak, wept bitterly. At meron ding mga batang pari na umiiyak din. At ang iba na mga lukewarm, na mga maligamgam, nakasama sa kanila ay readily ay handang ibigay ang hinihingi sa kanila, na ito ay as if ang mga tao ay na-split sa two camps, nahati sa dalawang kampo. Yun, ipinakita na mayroong concession, na mayroong pagdidesisyon na ang mga kaparian na hindi igrinan sa kanila, at merong matandang pari na umiiyak at mayroong younger ones na umiiyak din, at ang iba na walang pakialam, na mga lukewarm ay handa na ibigay ang idinedemand sa kanila. So merong concession, pagdidesisyon. May 13, 1820, I saw also the relationship between the two popes. I saw how harmful would be the consequences of this false church. I saw it increase in size. Heretics of every kind came into the city of Rome. The local clergy grew lukewarm, and I saw a great darkness. Nakita ko rin ang relationship ng dalawang pope. Nakita kung gaano ka-harmful ang mga consequences, ang mga kahinatnan ng consequences ng false church, ang mga bunga ng mga false church. Nakita ko ito na dumarami sa bilang mga heretics ng lahat ng klases sa city of Rome. Ang mga local clergy ay nagiging maligamgam, at nakita ko ang isang malaking kadiliman. So ito po kaya yung great darkness, kasi diba sinabi nga kung ang mga fallen angels ay iipunin, ay maaari nilang takpan ang araw. So matatakpan nila sa dami na kanilang bilang. So habang dumarami ang fallen angels, ay nagkakaroon ng
darkness. Then the vision seemed to extend on every side. Whole Catholics communities were being oppressed, harassed, confined, and deprived of their freedom. I saw many churches closed down, great miseries everywhere, wars and bloodshed. A wild and ignorant mob took violent actions, but it did not last long. Nakita ko sa vision ang pag-extend sa lahat ng every side, yung pag-extend ng darkness sa lahat ng dako. Ang lahat ng Catholic communities ay ino-oppress, hinaharas, ikinukulong at tinatanggal ang kanilang karapatan. At nakita ko na ang maraming simbahan ay ipinasara. Great miseries everywhere. Malaking pagdurusa sa everywhere, sa lahat ng dako. Wars, ang giyera at ang pagdanak ng dugo. Ang wild at ang ignorant mob na mga tao, ang mga ignorante na mga tao at ang mga wild ay gumawa ng violent action. Ngunit hindi ito nagtagal. So ito po nireveal na po sa atin sa Precious Blood Devotion at sa mga messages ng Mahal na Birhen na ang mga simbahan ay ipapasara sa end times. So ito na po ang katuparan ng mga messages, pati messages sa Precious Blood na hinaharas na ang mga Catholics, ino-oppress at ikinukulong, at ang mga simbahan ay ipinasara at nagkaroon na ng malaking pagdurusa. Ang mga ignorant sa mga pangyayaring ito ay at ang mga wild ay gumawa ng violenteng aksyon, ngunit hindi ito nagtagal. Once more, I saw that the Church of Peter was undermined by a plan evolved by the secret sect Freemasons, while storms were damaging it. But I saw also that help was coming when distress had reached its peak. I saw again the Blessed Virgin ascend on the church and spread her mantle over it. Muli, nakita ko ng simbahan ni Peter ay undermined by a plan, ay pinagpaplanuhan na ito ini-evolve ng secret sect na mga Freemasons. So, ayun po, kung naririnig na natin, ang mga Freemasons, kahit po ngayon, ay lumalaganap na ang Freemasons. At sa end times, ito, i-oppress ng Freemasons ang ating simbahan. While storms ng mga bagyo ay dinadamage it. Ngunit nakita ko rin ang tulong galing mula sa mga distress
But I saw also that help was coming when distress had reached its peak. So nakita ko na ang pagdating ng tulong nung ang distress, nang ang pagdurusa ay dumating na sa its peak, sa taasan, sa peak. Nakita ko muli ang mahal na Birhen na ang pag-akyat sa simbahan at ang pag-spread ng kanyang mantel over it, ng kanyang kapa, pag-spread ng kanyang kapa sa simbahan, ang pagprotekta ng mahal na Birhen. July 1820, I saw the Holy Father surrounded by traitors and in great distress about the church. He had visions and apparitions in his hour of greatest need. I saw many good, pious bishops, but they were weak and wavering. Their cowardice often got the upper hand. Then I saw darkness spreading around the people, no longer seeking the true church. Nakita ko ang Holy Father na napapaligiran ng mga traitors at nasa malaking distress, nasa malaking pagdurusa about the church, tungkol sa simbahan. Meron siyang mga visions at mga aparisyon sa oras ng kanyang malaking pangangailangan. Nakita ko ang maraming mga good na bishop, mabubuting bishop, ngunit sila ay mahina at wavering. Ang kanilang kaduwagan ay often got the upper hand. Then, ngunit nakita ko ang kadiliman na bumabalot sa paligid at ang mga tao ay hindi na hinahanap ang totoong simbahan. So ito po ay na rin po sa mga prophecies na ang ating Pope ay papatayin. So bago po ito siya ay napapaligiran ng mga traidor at nasa malaking pagdurusa tungkol sa simbahan. So ino-oppress na rin ang ating Pope at maraming mga bishop na mabubuti, ngunit sila ay natatalo ng kanilang kahinaan at ng kanilang karuwagan at hindi na hinahanap ng mga tao ang true church, at ang darkness ay bumabalot na sa buong paligid. Then I saw an apparition of the Mother of God, and she said that the tribulation would be very great. She added that people must pray fervently with outstretched arms, be it only long enough to say, "Three Our Fathers." This was the way her son prayed for them on the cross. They must rise at 12 at night and pray in this manner, and they must keep coming to the church. They must pray above all for the church of darkness to leave Rome.
At nakita ko ang apparition ng Mother of God, ng mahal na ina ng ating Panginoon, at sinabi niya na ang tribulation ay magiging napakalaki. At idinagdag niya na ang mga tao ay dapat magdasal ng taimtim na nakataas ang mga kamay, kahit ito ay kasing haba lamang ng 3 ama namin. Sa ganitong paraan, nagdasal ang kanyang anak nung ito ay nasa cross. At ang mga tao ay gumising ng 12 at night at magdasal sa ganitong paraan. At sila ay they must keep coming mas madalas, kailangan ang mas madalas na pagpunta sa simbahan. At sila ay dapat magdasal above all para sa sa church, para sa simbahan, upang ang darkness ay umalis. So ito ay binibigay po sa atin, kaya inire-reveal, kaya ibinigay na ang prophecy kay Blessed Anne Catherine Emmerich upang mayroon tayong magawa para sa end times. Ngayong panahon, sa mga oras nating ito, ngayon nila kailangan ang tulong, at dito makapangyarihan ng ating mga panalangin upang makatulong sa mga darating na end times. Ito na ang magiging tribulation ay napakalaki. So ito po tinatawagan ng ating pananalangin, pagiging mataimtim na pananalangin na kahit kasing haba lamang ng sa 3 ama namin na nakataas ang ating mga kamay, at gumising ng 12 at night upang magdasal at mas maraming oras para sa simbahan, madalas na pagsisimba, upang ang kadiliman ay umalis sa Rome. She, the Holy Mother, said a great many other things that it pains me to relate. She said that if only one priest could offer the bloodless sacrifice as worthily and with the same disposition as the apostles, he could avert all the disasters that are to come. To my knowledge, the people in the church did not see the apparition, but they must have been stirred by something supernatural, because as soon as the Holy Virgin had said that they must pray to God with outstretched arms, they all raised their arms. They were all good and devout people, and they did not know where help and guidance should be sought. There were no traitors and enemies among them.
Yet they were afraid of one another. One can judge thereby what the situation was like. Siya ang Holy Mother ay sinabi na maraming malalaking bagay ang masakit sa kanyang kalooban na ibunyag. Sinabi niya na kung meron lamang isang pari na mag-aalay ng bloodless sacrifice na karapat-dapat na may kaparehang disposisyon katulad ng mga apostol, ay kanyang may avert ang mga disasters na paparating. Ayun po. So kaya nga binibigay sa atin ang bagay na ito upang tayo ay may magawa. Kung meron lamang isang pari, isang banal na pari na mag-aalay ng bloodless sacrifice ng banal na misa na kasing disposisyon na katulad ng mga apostol, ay maaari niyang i-avert ang mga paparating na mga disasters. Ayun po. So, may magagawa ba tayo dito? Meron po, syempre. Kaya nga ay binibigay, kaya inire-reveal ng mahal na Birhen ang mga bagay na ito upang tayo ay mayroong magawa. Meron tayong magagawa. So ito po, di ba, inire-reveal na kung ano man ang inyong hilingin ay ibibigay ng ating Panginoon. Nasa inyong paghihintay. So ito po, kailangan lamang nating hilingin na magkaroon lamang ng isang pari na maging katulad ng mga apostol. Malay natin, di ba, na may mga nakaredy na palang mga banal na pari na maaring itaas upang maging kasing banal ng mga apostol. Ngunit walang humihiling. So, kailangan nating hilingin na magkaroon tayo ng ganitong klaseng pari at sasamahan natin ng ayun nga, mataimtim na pananalangin ng taas ang kamay at sasamahan ng fasting and abstinence. So dito lalalim sa pagpa-fasting at pag-abstinence. Dito lalalim ang ating kaugnayan sa ating Panginoon. At dito sa paglalim ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon, dito ikaw ay magiging karapat-dapat sa iyong hinihiling. So ito po, nasa atin ang pagkilos upang matulungan ang mga tao sa mga darating na panahon, sa paparating na end times, dahil napakalaki ng pagdurusa na paparating. Ito sa aking knowledge, ang mga tao sa simbahan ay hindi nakita ang aparisyon. Ngunit sila ay stirred ng something supernatural, dahil sa pagsabi ng Holy Virgin na sila ay manalangin ng outstretched
manalangin sa Panginoon ng outstretched hands, ay itinaas nila ang kanilang mga kamay. Ito ay ang mga taong mabubuti at mga deboto. Hindi nila alam kung saan kukuha ng tulong at ng guidance. So, ayun po, kaya inireveal na ng ating mahal na Birhen. Ito ang tulong, ito ang pagkuha, kung paano tayong kukuha ng tulong at ng guidance para sa mga tao at sa darkness na paparating sa Rome. Walang mga traidor at mga kaaway sa kanila, ngunit sila ay mga natatakot sa bawat isa. One can judge thereby what the situation was like. So, sa pagtingin mo lamang, makikita mo na kung ano ang sitwasyon. Diba po, kung naalala po natin sa message ng last Sunday, ang paghahanap ng ating Panginoon sa few na magsashay, sa mga ilan ng mga nasa sulok, na mga nakatago na tinatawagan upang mag-shine sa mga oras na ito. Year 1820 to 1821. I also saw the various regions of the earth. My guide, Jesus, named Europe, and pointing to a small and sandy region, he uttered these words: "Here is Prussia and East Germany, the enemy." Then he showed me another place to the north, and he said, "This is Moskva, the land of Moscow, bringing many evils." Nakita ko ang maraming regions sa earth, sa mundo, at ang aking guide na si Jesus ay itinuro ang Europe, pinangalanan ang Europe, at itinuro ang isang maliit na mabuhangin na region, at sinabi niya, ito ang Prussia, ang East Germany, ang kaaway. At nakita niya ang another place, ang ibang lugar at sa north, at kanyang sinabi, this is, ito ang Moskva, ang land ng Moscow, bringing many evils, na nagdadala ng maraming evils. I see many excommunicated ecclesiastics who do not seem to be concerned about it, nor even aware of it, yet they are ipso facto excommunicated whenever they cooperated to seek enterprises, enter into associations, and embrace opinions on which on anathema has been cast. Ang example ay maging Freemasons. It can be seen thereby that God ratifies the decrees, orders, and interdictions issued by the head of the church, and that He keeps them in force even though men show no concern for them
reject them or laugh them to scorn. Nakita ko ang maraming excommunicado na mga ecclesiastics, na mga kaparean na hindi concerned about it, sa kanilang pagiging excommunicated o maging aware man lang dito. Ngunit sila ay excommunicado kung sila ay papasok at makikipag-cooperate sa mga enterprises, sa mga associations na nag-embrace, na yumayakap sa mga opinion ng may anatima, na may pagtitiwala. So, ang example nga po dito ay ang pagiging Freemason. So, kung kayo po ay papasok sa pagiging Freemasons, ay automatic po na kayo ay excommunicated. So, kahit na hindi niyo alam na ang pagpasok sa Freemasons ay magiging bunga ng inyong pagiging excommunicado. So, tanggal po agad kayo sa simbahan. So, ang inyong pong mga panalangin, ang inyong mga ginagawa ay wala na pong bunga dahil tanggal na kayo sa wala na kayong kaugnayan sa simbahan. Ito ay nakikita na pinagtibay ng ating Panginoon ang mga decrees, ang mga orders at ang mga interdictions na ini-issue ng head of the church. At keep them in force. Pinapatupad iyon kahit na ang mga tao ay hindi concerned doon or inire-reject. Nire-reject iyon or tinatawanan lamang iyon. Nang may pangungutya. April 22, 1823. I saw many pastors allow themselves to be taken up with ideas that were dangerous to the church. They were building a great, strange, and extravagant church. Everyone was to be admitted in it in order to be united and have equal rights. Evangelicals, Catholics, sects of every description. Such was to be the new church. But God had other designs. Nakita ko ang maraming pastor. Nakita ko ang maraming pastor na pinayagan ang kanilang sarili na taken up ng mga ideas na mga dangerous, delikado sa ating simbahan. Sila ay nagtatayo ng malaki, ng maluhong simbahan, nakakaibang simbahan, at ang lahat ay tatanggapin dito para in order to be united, upang maging kaisa.
at magkaroon ng equal rights. Ang mga evangelicals, Catholics, sects, ang mga sekta na iba-ibang description ay such was to be the new church, but God has other design. So ayon ang pagiging isa ng mga simbahan, di ba ngayon may mga iba-ibang church, evangelicals, di ba, Catholic. So naggumagawa sila ng isang malaking simbahan. Magiging united ang lahat ng mga churches. Ngunit ang ating Panginoon ay may ibang plano. I see that when the second coming of Christ approaches, a bad priest will do much harm to the church. When the time of the reign of the Antichrist is near, a false religion will appear which will be opposed to the unity of God and His church. This will cause the greatest schism the world has ever known. The nearer the time of the end, the more the darkness of Satan will spread on earth. The greater will be the number of the children of corruption, and the number of the just will correspondingly diminish. So, ayun po sa pinakita ang second, nakita niya ang sa malapit na pagdating ng ating Panginoon ay magkakaroon ng mga bad priest na makakasira sa ating church. Habang ang oras na pag-reign ng Antichrist ay papalapit, ang isang false religion ay will appear, ay mabubuo, at ito ay oppose sa unity ng God at ng kanyang church. Ito ang magiging dahilan ng greatest schism, ng pagkakahati ng simbahan the world has ever known. Habang paparating ang end, ang katapusan, ay ang pagkakaroon ng the more the darkness of Satan. Ito na, dumarating na ang darkness. Ang darkness ni Satan ang mag-i-spread sa earth. At ang magiging dadami ang numero ng mga anak ng korupsyon. Ang numero ng mga mabubuti ay uunti. They built a large, singular, extravagant church which was to embrace all creeds with equal rights. Evangelicals, Catholics, and all denominations, a true communion of the unholy with one shepherd and one flock. There was to be a pope
a salaried pope without possessions, and was made ready. Many things finish, but in place of an altar were only abomination and desolation. Such was the new church to be, and it was for it that he had set fire to the old one, but God designed otherwise. Nagtayo sila ng isang malaking extravagant, maluho na simbahan na yayakapin ang lahat ng creed, lahat ng credo na may equal rights, na may pare-parehas na rights, mga evangelicals, Catholics, at lahat ng denominations. At magkakaroon ng true communion of the unholy, na may isang shepherd at may isang flock. Diba dito sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesus, a one holy Catholic Apostolic Church. Dito naman ay magkakaroon ng isang unholy church na may isang shepherd at may isang flock. So ito na yung paglabas ng false church, na magkakaroon ng isang paswelduhan na pope na walang possessions. Ang lahat ay nagawa na i-ready na. Many things finished, natapos na. Ngunit sa halip na sa altar, in place of an altar, ay mayroon lamang mga kasuklam-suklam at mga desolation, kapanglawan. So, di ba tayo merong altar sa church? So, instead na altar, puro naman abomination at mga desolations ang naroon. Such ang new church to be. Such was the new church to be. Na iyon ang magiging new church. At na ito na he had set fire on the old one, na binaliwala na ang old one, na yung dating simbahan na Catholic, Holy Catholic Apostolic Church ay mapapalitan ng isang unholy church, at ang old one ay mababaliwala na. Ngunit ang Panginoon ay may ibang design, may ibang kalooban. I came to the church of Peter and Paul sa Rome, and saw a dark world of distress, confusion, and corruption, through which shown countless graces from thousands of saints who there repose. Nakita ko ang church ni Peter and Paul sa Rome, at nakita ko ang dark, ang dilim ng mundo ng mga distress, ng mga confusion, ng mga pag-aalinlangan, ng mga korupsyon,
Ngunit, dito ay to which shown ay umiilaw ang mga hindi mabilang na libingan ng mga libong santo na nakalibing doon. I saw the fatal consequences of this counterfeit church. I saw it increase. I saw heretics of all kinds flocking to the city. I saw the ever-increasing tepidity of the clergy, the circle of darkness ever widening. Nakita ko ang mga fatal, mga delikadong consequences ng counterfeit church, ng counterfeit ng pekeng church, simbahan. At nakita ko ang paglaki nito, ang mga heretics na lahat ng klase na heretics paputungo dito sa city. At nakita ko ang paglaki ng tepidity ng mga clergy, ang sa walang bahala ng ang tepidity, yung pagiging lukewarm ng mga clergy, at ang circle ng darkness ay lalong lumalaki. Muli, again, I saw in the midst of these disasters the 12 new apostles laboring in different countries, unknown to one another, each receiving streams of living water from on high. They all did the same work. They know not whence they received their task, but as soon as one was finished, another was ready for them. Nakita ko muli ang nasa gitna ng mga disaster na ito, ng mga kapahamakan na ito, ang 12 bagong apostles na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa na hindi nakikilala ang bawat isa. Sila ay nakakatanggap ng mga streams of living water. So, yung mga biyaya galing sa Panginoon at from on high. Sila ay mayroong parehong trabaho. Ngunit, kapag na-receive nila ang kanilang trabaho, pagkatapos na isang trabaho, ay meron na namang isang ready para sa kanila. Ready trabaho. Good. So, magkakaroon ng 12 new apostles na mga ngaral sa mga iba't ibang bansa na hindi nila kilala ang bawat isa. Sila ay merong streams of living water from on high, galing sa God. Yun, at sila ay magtatrabaho, at pagkatapos sa isang trabaho ay may isa na namang trabaho. The Jews shall return to Palestine and become Christians toward the end of the world. Ang mga Jews ay babalik sa Palestina at magiging Kristiyano hanggang sa end of the world. October 22, 1822. Very bad times will come when non-Catholics
will lead many people astray. A great confusion will result. I saw the battle. Also, the enemies were far more numerous, but the small army of the faithful cut down whole rows of enemy soldiers. During the battle, the Blessed Virgin stood on a hill, wearing a suit of armor. It was a terrible war. At the end, only a few fighters for the just cause survived. But the victory was theirs. Very bad times, masyadong malaking bad times ang darating nung ang mga non-Catholics ay ililid ang marami na maligaw. Magkakaroon ng great confusion bilang resulta, at nakita ko ang gera, ang digmaan na ang kalaban na napakarami at ang small army nakita ko ang malaking bad times na darating nang ang mga non-Catholics ay inilid ang mga tao upang maligaw. Ang malaking confusion na pagkalito ang naging resulta. Nakita ko ang digmaan. Nakita ko rin ang digmaan. Ang kalaban ay napakarami. Ngunit, ang maliit na army ng mga faithful ay down, ay hinati ang full rows ng enemy soldiers. Yun. So, nakipagdigmaan at down ang whole rows of enemy soldiers. So, ito po, nito, ang pananalangin. So, yun. During the battle, the Blessed Virgin, ang Blessed Virgin ay tumayo sa taas ng bundok, nakasuot ng suit of armor. Ito ay terrible na digmaan. Sa huli, kakaunting fighters na only a few fighters for the just cause survive. Kakaunti ang nag-survive sa mga fighters. Ngunit ang victory, ang win ay sa kanila. Ang victory. So, ayun. So, magkaroon ng bad times ang mga bad Catholics, ay ililid ang mga tao upang maligaw. Ngunit andito ang mahal na ina tatayo sa isang bundok at nakasuot ng armor. So, anong ibig sabihin? Na kasama natin sa pakikipaglaban ang mahal na Birhen, na ito ika-cut down ang whole rows of enemy soldiers. Magkakaroon ng terrible war, ngunit sa huli ang victory ay sa mga few fighters na lumaban sa just
Logos. So, ito po ang revelation ni Blessed Anne Catherine Emmerich regarding sa end time. So, ito po yun yung pagkatapos na ng 1,000 years ang nalalapit na reign ng Antichrist. So, bago dumating ang Antichrist ay ito na, magkakagulo na sa simbahan, magtatayo na ang mga heretics, ang mga tao ng isang simbahan na magiging one church. Na ito dito para magkaroon ng equal rights. Ayun, doon at ang mga lumang simbahan ay ipapasara. Ang mga Catholics ay i-oppress at ito na ang distress. So, yun po ang sinasabi na ngayon pa lang ay magsimba na tayo. Samantalahin ang mga panahon na ito na habang nandyan pa ay i-enjoy na natin dahil dadating ang panahon na ang misa, ang mga simbahan ay ipapasara at ang mga Holy Eucharist ay itatrample. So, papayag ba kayo na mangyari ang mga bagay na iyon? So, kung hindi man mapigilan, ay malesen na hindi matrample ang Holy Eucharist, ang ating pagbabayad, pagmamahal, nagbibigay ng pagmamahal sa ating Panginoon. Papayag ba kayo na gano'n na lamang ang gawin sa Kanya, na itrample na lamang? So ngayon, andito ang paghahanda, kaya inire-reveal sa atin ang mga bagay na ito upang mapaghandaan at mapalad tayo dahil ibinigay na sa atin, ibinibigay sa atin na ating malaman ang mga bagay na ito, na kahit wala tayo roon ay meron tayong magawa. Ngayon ang panahon upang kumilos, dahil sino ang tutulong para sa kanila? Tayo ang magiging armies, ang paghahanap ng mahal na birhen sa few upang mag-shine, upang ipanalangin dahil malaking pagdurusa ang paparating sa mga tao na matitira sa end times at kailangan nila ang ating tulong. So yun, so habang tinutulungan natin sila ay tayo naman ay lumalalim ang ating pananampalataya, ang ating pananalig sa ating Panginoon. Sabi nga ng isang theologians, ngayon, mas madali ang panahon ngayon upang maging saint. Diba, bago ka maging saint dati, diba, mataas ang criteria. Ngayon, diba, kapag may parang war, na kahit ang isang matanda, isang teenager ay bibigyan lamang ng armas upang makipaglaban, na andito tayo sa panahon na ito upang maging sundalo ay ang paghawak ng armas. Ganun din upang maging saint, ganoon nakadali ang pagiging saint sa mga panahon na ito, sa paghawak lamang ng armas, sa paghawak ng rosary, ang pagdadasal. Ayun din, nireveal ng mahal na birhen ang mataimtim na pagdadasal, kahit kasing haba lamang ng 3 Our Father, at ang pagising sa 12 ng hating gabi upang magdasal. Yon, sa paggawa natin ito, natutulungan natin ang mga tao sa end times, ay napapalalim pa natin
ang ating pananampalataya, ang ating pananalig sa ating Panginoon. At hindi ba masaya? Isa kang army ni God, na pagdating ng panahon na sasalubungin ka ng ating Panginoon. Good job, well done. Ayun lamang po, maraming salamat. God bless.